nagustuhan ko lalo na sa gawain kahapon doon is in as much as pinagpala sila sa mga iba't ibang bagay, material na bagay, pero yung pinagpapasalamat nila ay yung sila ay nakakilala sa ating Panginoong Diyos. At yun yung hinighlight nila sa kanilang Thanksgiving. At yun po ang isang sign ng isang mananampalataya na nakaranas ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, nakaranas ng kaligtasan, yung pusong mapagpasalamat. Katulad ng inawit natin kanina, tayo ay nagpapasalamat. Bakit? Dahil sa sukdulang biyaya ng ating Panginoong Diyos sa atin. Now, kalakip dito yung pagpapasalamat natin, yung nais nating ibahagi rin sa iba, yung ating na-experience na kaligtasan, yung kasiyahan ng isang Kristiyano na ikaw ay nakakilala at nais mong ibahagi sa iba. Ang tawag natin dyan yung proclaiming the gospel, sharing the gospel, or evangelism. At dito sa church, meron tayong tinatawag na ECC Basics for the past weeks. Yun yung ating tinatakol. Yung number 1 is about assurance of salvation. Pangalawa, yung about yung Word of God, the Bible, prayer, and then worship, and then last Sunday, fellowship. Ngayon is sharing the gospel. Or paano tayo mag-evangelize? Now, ang passage natin ay sa John 4:7 hanggang 26. And we can see here Jesus Christ sharing the good news, sharing the gospel. At mula dito sa ginawa ni Jesus Christ, pwede tayong matuto on how to share the gospel. Para itong na-experience natin, maibalita natin sa iba. Sa John 4:3 hanggang 4, sa next na slide, ang sabi dito ng nagsulat na si Juan, sabi niya, as he narrated yung encounter ni Jesus sa isang Samaritan woman, sabi niya dito sa verse 3 and 4, so he left Judea and went back once more to Galilee. Kung titingnan po natin, nandito sa south yung Judea, papunta siya sa Galilee. Itong Judea, itong Galilee, nandyan yung mga purong Hudyo. Pure. Sa gitna ay Samaria. Yung mga Samaritan, mga half-half, mga mistiso. Mga Hudyo, yung mga magulang nila nakipag-asawa sa iba, sila ay naging mistiso. Ang problem, hindi sila tanggap ng maraming mga Hudyo. Hindi katulad sa atin ngayon, pag mistiso-mistisa tisay, tisoy, pogi. Okay? Pero sa kanilang kapanahunan, rejected sila. Kaya pag ikaw ay talagang isang Hudyo at pupunta ka sa Galilee, hindi ka dadaan sa Samaria. Yung mga talagang strikto, mga masyadong relihiyosong Hudyo, maglolongkat sila, dadaan sila doon sa mas malayo, longkat. Pero si Jesus Christ, sa verse 4, sabi dito, now, he had to go through Samaria. Hindi dahil shortcut, kundi mayroon doong isang babae na kailangan niya ang gospel. Kailangan niya ang kaligtasan. That's why he had to go. Kailangan dumaan doon si Jesus Christ. May naghihintay doon na nangangailangan sa kanya. Kaya siya pumunta ng Samaria. And there, sa Samaria, na-encounter niya yung isang babae, Samaritana. At sa next na slide, makikita natin na Jesus Christ was talking with this Samaritan woman at pwedeng matuto tayo kung paano magbahagi ng
ebanghelyo sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ. What are the steps of how Jesus evangelized the Samaritan woman na pwede nating gayahin when we share the gospel? Sa personal evangelism, when you are sharing to your friends, to your family, ano ba yung mga steps? Una, basahin natin ng sabay-sabay, start the conversation. Okay. Umpisahan ang conversation. Anything. Alright, very practical. Ano man mga bagay na pwede mong umpisahan sa pakikipag-usap. Alright, meron kang gustong share ng gospel, dapat buksan ang bibig. Nung kami ay nag-training ng evangelism, pagkatapos kasama yung kuya ko noon, sumama kami, ibang grupo sila. Ngayon, nag-isip sila ng paraan para sila ay mag-umpisa ng evangelism. So, pumunta sila sa isang tindahan. Nung nasa tindahan sila, bumili sila ng snacks. Okay. Ang problem, hindi nila alam umpisahan yung kwentuhan. Basta bumili lang sila. Okay. Sabi ng kuya ko, nasayang yung pera namin doon kasi basta bumili lang kami ng bumili, hindi namin na-share yung gospel. Kasi hindi nila inumpisahan yung conversation. Tingnan po ninyo si Jesus Christ, yung style niya. Okay. Basahin natin ng sabay-sabay sa next na slide, if you can see. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Okay, katulad sinabi ko kanina, no? Pero paano inumpisahan ni Jesus Christ yung kwentuhan? Nagtanong lang siya. Nag-request lang siya, "Will you give me a drink?" Okay. So, inumpisahan niya sa tubig. Pwede bang pahingi ng tubig? Okay. Very common. Very common na thing na tubig. Doon siya nag-umpisa. So, when we share the gospel, pwede nating matutunan kay Jesus Christ just to start with any common thing. Ang ginamit niya ay tubig. Sa next slide, to start a conversation about faith, we too must be willing to step out of our comfort zones. It can begin with a simple, friendly question or comment. As witness for Christ, we should also begin with genuine interest and empathy, seeking common ground with those we engage. Okay, katulad nito, sa next na slide, may nabasa ako kung paano siya nag-share ng gospel. Basta habang sila ay nakaupo, may aso na dumaan. Gusto niyang i-share yung gospel. Nakita nila yung aso na dumaan. Biglang sabi ng isang Christian na evangelist, sabi niya, "Alam mo ba yung aso? Ayaw ko maging aso." Sabi, bakit naman? Kasi sa Bible, sa Revelation 22:15, outside are the dogs. Then pinaliwanag na niya. So, very common, aso, doon siya nag-umpisa. Pagkatapos kinonect niya sa Bible, ang tawag natin dyan is shift. Start, then shift. Parang nagmamaneho ka ng manual, ano? Okay, first gear muna. Okay, medyo bumibilis, mag-shift ka ng second gear. Alright? Yan po yung next point. Okay? Start, next na slide. Basahin natin. Shift to the spiritual. Right? Tingnan po ninyo, very common thing, tubig. And then, naging spiritual, living water. Dito naman, outside are dogs. Dog, very common, pero later on, kinonect niya na sa Bible.
Okay, basahin natin yung passage natin, sabay-sabay. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water?" Okay, tingnan po natin yung shift. From common na water, ang present ni Jesus Christ is living water. Nag-shift siya sa spiritual. So, pwedeng ganun yung style natin. We can start with any common conversation and then, conscious tayo na isi-shift natin sa spiritual. Water, living water. Pwedeng halimbawa, may nag-snack kayo, tinapay. Okay. Tinapay. Pero pwede mong dadalhin sa Bible, Jesus Christ as the bread of life. O, di ba? Pwedeng i-shift. Now, Jesus transitioned from physical water to spiritual matters. He moved the conversation from the mundane topics to eternal truths. Similarly, we should steer discussions toward the gospel, shifting from everyday concerns to matters of faith. Next na slide. Meron akong ikukwento. Naalala ko sina Abet nung sila ay nag-share ng gospel. Ito yung gamit nila. Okay, meron silang tracts. Babasahin. Isang babasahin patungkol kay Manny Pacquiao. Okay? Isang babasahin patungkol kay Nick Butchikik. Okay. Madali lang tandaan kasi parang Butchiki eh. Butchikik. Si Nick Butchikik, walang mga kamay. Pero, ginagamit siya ng Panginoon ang nag-share ng gospel. So, kinuwento yung buhay niya dito sa tracts. Si Manny Pacquiao, kilalang buksingero. So, nag-umpisa sa popular or mga tao na katulad nila. Pero sa babasahin na yon, nag-shift sa pagiging buksingero ni Manny Pacquiao and then testimony niya na naging mananampalataya kay Kristo. Ganon din si Nick Butchikik. Kung paano siya nadidepress noon, kasi walang kamay. Hanggang sa nakilala niya ang Panginoong Diyos. And ngayon, very powerfully sharing the gospel. So, yung shifting from the common to the spiritual. Something on earth, then dadalhin natin sa spiritual. From water to living water. And then, yung pangatlo, next, say the message. Okay, ito po yung napakahalaga. After na dadalhin mo siya sa spiritual, ano yung mensahe na yung dadalhin sa sinesharan mo? Now, tingnan natin yung message ni Jesus Christ. Next slide. Basahin natin sabay-sabay. "Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his daughters?" Yun ang sabi ng Samaritano. Next, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Ang message ni Jesus Christ, ako ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay. Ito po yung pinaka-central message natin about Jesus Christ giving Himself para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pinaka-central message na ating dadalhin. Kung paano si Jesus Christ namatay sa krus para ikaw at ako mapatawad. Okay, ito yung message natin na i-share natin. Si Jesus Christ, He presented Himself.
Siya yung message. Baka sabihin natin, okay, ang message ay si Jesus Christ present yung sarili niya. So ang message ay ang sarili ko. Hindi po message natin yung sarili natin. We testify about what God has done sa ating buhay. Pwede yun, ano? Pero hindi yung buhay natin yung mensahe. Ang central message is Jesus Christ. So ito yung isa-share natin. Minsan, pag nagkukwentuhan tayo, at gusto nating i-share yung gospel, kung wala yung central message, kulang. Dapat nandun yon about Jesus Christ being sent by the Father. Walang kasalanan, pero siya yung namatay sa krus. Siya yung naging kasalanan. Yung kasalanan ko, inakon niya para ako ay mapatawad. Sino sa inyo ang nakaranas niyan? Ang tawag natin diyan yung kaligtasan. At kung naranasan mo yung kaligtasan, yung pagpapatawad ng Panginoong Diyos, gusto mong i-share sa iba. Can we say amen to that? Sa next slide, Jesus spoke directly about the living water, the gift of eternal life through faith in Him. He didn't shy away from sharing the truth. As witnesses, we must articulate the gospel clearly, emphasizing salvation through Jesus. Okay, sa next na slide. Ito yung in-interview namin yung graduating students sa PTS last May 30. Yan, kasama yan si Sister Marisa, gagraduate na yan. June 14. Yan, okay, congratulations. Invited tayo, June 14, 9:30, yun yung kanilang graduation sa PTS. Si Brother Novelio Dumingay din, gagraduate din yan. Okay, yan, okay. Siya ay retired na head teacher and then administrator sa public school. Pero ngayon nag-shift ng gear. Nag-aaral ng salita ng Word of God para siya ay mag-share din. Nag-share din yan sa mga churches. At uma-attend siya sa klase natin, extension sa Solano, Nueva Vizcaya. At sa lahat ng umattend, siya lang yung gagraduate this June 14. So, congratulations. Okay? Through him, nakilala natin yung anak niya and then yung family. At napunta tayo doon sa Lancaster and we are looking forward yung ating fellowship tuloy-tuloy. Sinabi ko sa ilang members natin and leaders na willing kaming pumunta. Ang care group team namin, we are willing to visit you once in a while. At sabi nila, okay naman daw sila pag Saturday. Kasi nandun din yung mga kapitbahay nila, sinabi namin kahapon, pag pumunta kami dito, sana sasama rin kayo para mapakinggan ninyo about the good news about salvation. Okay. Sa interview namin dito, may isang graduating student na iglesia ni Cristo ng Bachelor of Elementary Education. At yung chairman of the board natin doon, nung malaman niyang iglesia, talagang hindi niya tinatantanan ng katatanong patungkol sa about Jesus Christ. Ikaw ba ay naniniwala kay Jesus Christ? Hindi siya. Kasi sa iglesia siya ay tao lamang. Ikaw ba ay naniniwala na siya ay Diyos? The fact na ikaw ay gagraduate na dito, ibig sabihin nagustuhan mo yung katuruan namin dito. At ikaw ba ay siguradong Kristiyano? Ikaw ba ay siguradong maliligtas? Ako'y nagugulat sa sagot ng Iglesia ni Cristo na ito. Sabi niya, ako po ay tiyak na ligtas kasi si Jesus Christ namatay po sa krus para sa akin. Lingid sa kaalaman ng chairman, yung academic din natin doon, dinidisciple niya ito. Sinesharean niya ng gospel. Kaya kahit Iglesia ni Cristo siya, pero merong mga naitatanim sa kanya. And looking forward na siya ay magpatuloy na ma-disciple. Ang
nakita ko dito, tayo mga Christians, we know the central message. Katulad ng chairman na ito, kaagad na sineshare niya about Jesus Christ. And then ito namang nagre-respond, alam niya naman na, yes, si Jesus Christ namatay sa krus para sa akin. Okay. Hindi yan tinuturo sa Iglesia ni Cristo pero dito sa BTS, nakikilala niya. At nagbabasa siya ngayon ng Biblia. Praise the Lord. Ang next na step, panghuli, seek response. So ano yung first? Start the conversation. Pangalawa, shift to the spiritual. Pangatlo, say the message. Pangatlong S, seek response. Okay, next na slide. Basahin natin sabay-sabay. The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. He told her, Go, call your husband and come back. I have no husband, she replied. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Now, naging interested yung woman sa in-offer ni Jesus Christ about living water. And then, sabi ni Jesus Christ, Go call your husband. Tawagin mo yung asawa mo. Sabi niya, wala po akong asawa. Okay, pero alam ni Jesus Christ na meron siyang pinagdaanan. Ang point dito mga kapatid, ang response na hinahanap ni Jesus Christ, yung repentance. Repentance. Alam ni Jesus Christ yung kanyang kasalanan. Ang sinisik niya is repentance. Magsisi siya. So, when we are sharing the gospel, kasama ito, ini-invite natin yung sineshare natin na magsisi sa kanilang kasalanan. Tanggapin nila, di ba? Tanggapin natin na tayo makasalanan. Pinapatanggap natin na sila ay makasalanan. Kasi yun nga yung mission ni Jesus Christ eh. Ang pinakamisyon ni Jesus Christ, mamatay sa krus para mapatawad ang ating kasalanan. Amen ho ba? At kung sasabihin natin na wala tayong kasalanan, sabi ng Bible, sinungaling tayo. So ang pino-point out dito is that we have to share the gospel and then i-point out natin na makasalanan ang tao at willing si Jesus Christ na patawarin tayo. Kaya nga, dinidil ni Jesus Christ dito yung kanyang kasalanan at handa niyang patawarin yung Samaritana. Now, in the history ng tinatawag natin revival movement in the past, may tinatawag na mourner's bench. Sa next na slide. Pag may mga evangelist na nangangaral, either sa simbahan, sa cathedral, or doon sa open, usually sa open meron lang silang mga tent. Meron silang tinatawag na mourner's bench. Yung bench na yung mga gustong magsisi at umiyak sa Panginoon, pumunta sila doon. Usually ganyan, lumuluhod sila. At humihingi sila ng tawad sa Panginoon. So kasama ito sa response na hinahanap natin when we share the gospel. We invite yung sineshare natin the opportunity, the privilege na magsisi ng kanilang kasalanan. Kasi yun nga yung mission ni Jesus Christ, para patawarin ang ating kasalanan. Kaya kung hindi pa napatawad ang kasalanan natin, we are being invited by Jesus Christ para magsisi
sa ating mga kasalanan at papatawarin tayo. Kahit anumang kasalanan natin. Meron yung iba na, Lord, sobrang laki ng kasalanan ko, baka hindi na mapatawad. Hindi. Gaano man kalaki, kayang patawarin ng Panginoon. Yung iba naman, maliit lang naman yung kasalanan ko, hindi na kailangan. Hindi. Maliit o malaki sa harapan ng Panginoong Diyos, kasalanan pa rin yan. At kailangan nating ihingi ng tawad. And the Word of God is saying, and He is faithful and just to forgive us all our sins. Pag kino-confess natin ang ating kasalanan. Alright? Next na response na hinahanap natin, next na slide. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and now has come, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. The woman said, I know that the Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. Okay? Ano yung response? So una, repentance. Pangalawa, faith. Can we repeat? Faith. Sabi dito, believe me. Sabi ni Jesus Christ. And then pinaliwanag niya. Nag-respond yung babae about the Messiah. Ang sabi ni Jesus Christ, yung Messiah na yan, ako. Maniwala ka sa akin. I am the Messiah. So mga kapatid, kasama sa response na hinahanap natin, yung sineshare natin ng gospel will believe hindi sa atin, kundi kay Jesus Christ as the Messiah. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So faith. So itong repentance and faith, ang tawag natin dyan parang two faces ng isang coin. May kara, may krus. Repentance and faith. So ito yung response na ating hinahanap sa ating mga sinesheran. Kasi na-experience natin yun, di ba mga kapatid? Tayo ay nagsisi, tayo ay nanampalataya, and then we experience the forgiveness and salvation. Next slide, Jesus didn't force a decision, but allowed her to consider and choose. Likewise, we should invite people to respond to the gospel, respecting their freedom to accept or reject. Wala pong tutukan ng baril dito. Maniwala ka kay Jesus Christ. Hindi po gano'n na tutukan mo, pipilitin. Hindi. It's a choice. It's an invitation. Okay. Kahit makapangyarihan ang Diyos, binibigyan niya ng choice tayo. We are being invited. Hindi sa pilitan. Right? Of course, yung Holy Spirit kumikilos yan. Pero later on, ikaw mararamdaman mo, wow, binuksan mo yung puso mo. Nag-decide ka. Kaya meron tayong awit, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Decision mo yon. Pero sabi rin ni Jesus Christ, you did not choose me, but I have chosen you to go and bear much fruit. Now, yung last na slide natin, basahin natin ng sabay-sabay. For everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. But how are they to call on the one whom they have not believed? And how are they to believe in the one of whom they have never heard? And how are they to hear without someone to proclaim him? And how are they to proclaim him unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. From Romans 10:13 hanggang 15. Mga kapatid, ang sinasabi dito,
Those who call on the name of the Lord will be saved. Pero paano sila maliligtas? How can they call if they don't believe? Paano sila maniniwala kung hindi nila napapakinggan? Paano na mapakinggan kung walang nagsasabi sa kanila? Kaya ito po ay invitation sa ating lahat, mga kapatid, na i-share natin, i-proclaim natin ang good news. Can we say amen to that? Emmanuel Christian Church, gagamitin tayo ng Panginoong Diyos to share the good news. And so, ang whole Emmanuel Christian Church, ayon sa passage, is being sent. We are being sent to proclaim the good news. At nawa maging totoo ito sa atin. How beautiful are the feet of those who bring good news. Kumusta yung paa natin? Are they beautiful sa harapan ng Panginoong Diyos? Na tayo ay humahayo to share the good news. Nawa, pagharap natin kay Lord, sabi niya, well done, good and faithful servant.